tuwan-tuwa po yung akbayan eh. Oh. Kasi for the first time, feeling nila talagang sila na eh. Ito. It rattled her enough. Yan pong pinangangatawanan eh ng makabayan. Sinasabi niya, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the charges but to desperately attack us, ayon sa akbayan. Okay, ang sinasabi po ng akbayan, kung talagang walang merito, walang anong tawag natin dito? Walang basehan, yan. Kung talagang walang basehan, yung reklamo nila laban kay BP Sara, bakit sumagot si BP Sara? Bakit nararatel si BP Sara? Natatarantap, kailangan sagutin. Hindi nyo pa kasi kilala yung mga Duterte. Dalawa lang yan eh. Hindi nyo kilala yung kalaban nyo na Duterte or sabik na sabik kayo na mapansin. Wala kasing pumapansin sa inyo eh. Ngayon, pinansin kayo ni BP Sara. Marami pong reaction dito sa mga pagpansin. Para isahan na lang po. Okay, una, binabanatan nila, wala palang basehan. Bakit ka nagbigay ng statement, no? Gumawa ka pa ng video kung talagang walang basehan. Tuwan-tuwa sila eh. Naratel ka kasi, natataranta ka kasi. Kasi alam mo na merong basehan yung reklamo namin. Ikalawa, ito po, sa sobrang tuwa nila, ito, katulad nito ni Edwin Lacerda, it's telling that BP Sara chose to single out Senator. Sinisingle out daw ni BP Sara si Senator Risa Hontiveros kasi ang tingin ni BP Sara na ito si Risa Hontiveros ang kanyang magiging greatest foe, no? Yung kanyang magiging matalik na kalaban o magiging karibal niya pagdating sa 2028 election. Tignan nyo, lumalaki kagad ulo nyo, no? Una, natutuwa kayo. Kung wala pala yung ano namin, bakit gumawa pa ng effort, nag-video pa si BP Sara? Tapos sabi naman nila Sherda, naku, siningle out ni BP Sara si Risa Hontiveros. Ibig sabihin, nakikita ng kampo ni BP Sara na si Risa Hontiveros talagang pinakamahigpit niyang kalaban pagdating sa 2028 election. Di ba? Hook na hook kayo, no? Hook na hook kayo. Okay. Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo ba naisip na mga henyo pagdating sa politika ang mga Duterte? Di ba? Hindi nyo ba naisip na kung hindi babanatan o kung hindi kayo pasasakay ni BP Sara, kasi ganito eh, dalawa yan eh, no? Pwedeng tama kayo na nakikita ni BP Sara na si Risa Hontiveros talaga ang kanyang talagang mahigpit na kakompetensya sa 2028. Pwede rin naman na alam ni BP Sara na ang pinakamalakas sa survey sa mga talunan kasi malayong-malayo si BP Sara. Ang pinakamahigpit o pinaka-nagsesecond sa kanya sa survey ay si Leni Robredo. Diba? At alam niya na si Risa Hontiveros ay gustong-gusto o masyado yung ambisyon niya para siya yung maging standard bearer. Hindi po niya kinahihiyan. Tatakbo akong presidente kung ako ang gagawing standard bearer ng oposisyon. Hindi kaya pumapasok kayo sa trap
ni BP Sara. Pasensya na, BP Sara. Ito ay nasa malikot ko lang pag-isip. Kasi natutuwa talaga ako. Natutuwa talaga ako sa mga Duterte. Nakakatuwa kasi sila eh. No? Ang gagaling nila eh. No? Hindi kaya, pumapasok kayo sa trap. Kasi pumoporma na si Lenny. Pumoporma si Risa Ontiveros. Ang kanyang sinasabi ngayon, magpe-presidente lang siya o tatakbo lang siyang presidente kung siya yung pipiliin ng United Opposition. Si Leni Robredo naman pumapapil na sa pamamagitan ng gusto niya naman ligawan yung mga botante o yung mga loyalista. Yung loyalist vote gustong ligawan ni Leni Robredo sa pamamagitan ng pagpuri sa kanilang idol na si BBM. Di ba? Parehong pumuporma yung dalawa eh. Hindi nyo ba naisip na ginagatungan ginagatungan lang ni BP Sara yung yung ego, minamasahe lang yung ego ni Risa Ontiveros. Para sa ganun, ituloy-tuloy niya yung laban kay Leni Robredo. Di po ba? Kasi kayo tatanungin ko. Sino po ba talaga sa tingin nyo may yung pinakamalaking chance mag-second? Wag na tayo mag-first kasi kay BP Sara na yan. Sino sa tingin nyo talaga yung pinakamalaking chance na mag-second? Hindi ba si Leni Robredo? Pero kung pinopromote ni BP Sara si Risa Ontiveros bilang kanyang pinakamatinding kalaban, nagkakaroon ng panibagong nagre-rethink itong mga dilawan at kakamping. Teka muna, kung nakikita ni BP Sara na si Risa Ontiveros ang kanyang worthy opponent, baka pwedeng kay Risa na tayo. Hindi nyo ba naisip na yung pinaka mahina sa mga kalaban ni BP Sara ang binibuild up niya para tumakbong presidente? Oo nga no. Teka muna. Baka tinatrap tayo ng mga Duterte dyan. Ayan. Ano na? Sino yung political strategist nila? Lamas. Ano na Lamas? Tigil na sa kalalamas. Hindi nyo naunawaan, ginugulo na ni BP Sara Duterte yung utak nyo. Diba? Nagre-rethink kayo ngayon, no? Mukhang okay na kayo kay Leni Robredo, tsaka isa pang galing sa no? Leni Robredo, tsaka yung kandidato ng administrasyon, okay na kayo. Leni BBM nga gusto nyo, di ba? Biglang pinopromote ni BP Sara si Risa Ontiveros. Teka muna, may nakikita si Sara Duterte. Mukhang dapat ang manukin natin si Risa. O di warak-warak kayo ngayon. Ganyan na mga Duterte mag-isip. Mahirap arukin. Giba-giba na kayo, wala pang eleksyon. Wala pang filing. Naaawa. Nakakaawa yung mga political strategies nito mga dilawan. Okay, punta po tayo rito sa seryoso nila. Sa seryoso po. Hayaan nyo na sila mataranta kung ano gimmick ni BP Sara. Ako nung una, kanina, bakit tinitira si Risa Ontiveros? Sabi ko, na-realize ko, may ginigimikan ito yung mga dilawan at kakampi. Hindi na safe si Leni na siya pa rin ang matatakbo. Kasi hindi na papayag ngayon na akbayan, di ba? Sabihin na akbayan. Kami nga nakikita malakas ni BP Sara, bakit kayo ang tatakbo?
Ang gimmick-gimmick lang yan. Biruin mo kung pinatakbo nyo si Risa Ontiveros, pinakamahinang kandidato ng ng mga dilawan at kakamping, yun ang magiging kalaban ni VP Sara. Durug-durug. Ni walang base yata yan at least si Lenny Robredo, meron siyang Bicol eh. Ha? Etong mga to, walang base yata yan si Risa Ontiveros. Kahit saan yan, tablado yan eh.